sa isang malayong hinaharap kung saan ang sangkatauhan ay lumabas sa kalawakan. Sa planetang Arrakis o kilala rin bilang Dawn na ganap na natatakpan ng buhangin, ay naglalaman ng isang napakahalagang sangkap, tinatawag na Spice. Tuwing dumarating ang gabi, ang mga dayuhan ay nagpapalapag ng kanilang mga makina. Sa pagmimina ng Spice, ang pangunahing layunin ay upang maiwasan ang init sa araw. Ang mga Freeman ang mga katutubo rito, labis nilang kinaiinisan ang mga dayuhan. Nasamire sa lupain ng Dawn at malupit na tinrato ang mga Freeman. Ang mga dayuhan ay walang iba kundi ang mga Harkonnen. Dahil sa pagkontrol nila sa produksyon ng pampalasa, sila ay naging napakayaman. Mas mayaman pa kaysa sa emperador. Ang mga Freeman ay laging nagnanais na makipaglaban para sa kalayaan. Ang mga Harkonnen ay napakalakas, ngunit isang araw, naglabas ang emperador ng utos na lisanin ng mga Harkonnen ang Dawn. Noong 1191, sa Caladan, ang tahanan ng angkan ng Atreides. Si Paul Atreides ay natutulog at nananaginip ng isang babaeng Freeman. Nang umaga, si Paul at ang kanyang ina na si Jessica ay nag-aalmusal. Nais ni Jessica na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagkontrol ng isip. Para makuha ang baso ng tubig mula sa kanyang ina, ito ang kakayahang natutunan niya mula sa kanya. Kahit hindi pa niya ito lubos na nagagamit, inabot pa rin ng kanyang ina ang baso ng tubig sa kanya. Sa loob ng 2 segundo, gusto ni Jessica na magsanay ang kanyang anak para maging bihasa sa kasanayang ito. Ngunit mas gusto niyang magbasa tungkol sa lupain ng Arrakis. Ang mga Freeman ang tanging tribo na kayang mabuhay sa malupit na lupain na ito. Mayroon silang kakaibang asul na mata at madalas na naninirahan sa mga liblib na lugar ng Arrakis. Upang mabuhay ng maayos, kailangan nilang magsuot ng mga espesyal na kasuotan. At ibahagi ang lupain na ito sa malalaking uod na tinatawag na Shai-Hulud. Para sa mga Freeman, ang pampalasa ay isang bagay na makakapagpanatili ng buhay at magdudulot ng malaking benepisyo. Para naman sa imperyo, ang pampalasa ay inilaan para sa mga piloto ng sasakyang pangkalawakan, upang makahanap ng ligtas na daan sa pagitan ng mga bituin. Kung wala ang pampalasa, imposible ang paglalakbay. Isang napakalaking sasakyang pangkalawakan na parang mata, na may 4 na paa na gumagalaw ay lumapag, isang grupo ng mga taong nakasuot na parang pari. Ngunit may helmet na parang astronaut ay marangal na naglalakad. Ang angkan ng Atreides ay nagsasagawa ng seremonya ng pagtanggap sa mga ipinadala ng emperador bilang mga sugo ng pagbabago. Ang mga taong ito ay nagdadala ng utos ng emperador kay Duke Leto Atreides. Ang angkan ni Leto Atreides ay kailangang agad na pamunuan ang Arrakis. At pamahalaan ito matapos sumang-ayon ng Duke. Si Leto Atreides ay naglagay ng selyo sa harap ng mga madre, ng Bene Gesserit sister at ng mga tao doon, isang relihiyosong puwersa na nagmamanipula ng politika. Isang sasakyang panghimpapawid ang lumapag sa base, ang piloto ay walang iba kundi si Duncan Idaho. Isang napakahusay na mandirigma ng angkan ng Atreides. Gusto ni Paul na isama siya ni Duncan sa vanguard patungong Arrakis. Dahil nananaginip siya ng prophetikong panaginip na pinatay si Duncan. Ngunit hindi pumayag si Duncan, hindi niya makumbinsi si Duncan, kaya't pinuntahan ni Paul ang kanyang ama sa mga libingan ng ninuno upang humingi ng permiso na sumama. Ngunit sinabi ni Duke Leto na ito ay isang patibong na inihanda ng emperador. Upang ang 2 malalaking angkan, ang Atreides at Harkonnen, ay magpuksa sa isa't isa. Upang hindi makasira sa kapangyarihan ng trono at ang kailangan gawin ng angkan ng Atreides ngayon ay makipag-ugnayan sa mga Freeman. Kaya naman, ang mga susunod na araw ay magiging lubhang mapanganib. Kaya kailangan ni Paul na manatili sa tabi ni Duke Leto. Natatakot si Paul na hindi siya magiging isang mahusay na tagapagmana. Ngunit iginiit ni Leto na siya ang anak na mahal niya. Pagdating sa bahay, nagmadaling magsanay si Paul, pinalitan ni Gurney Halleck si Duncan. Naging bagong guro sa armas ni Paul, na gustong pumili si Paul ng isang uri ng kutsilyo para sa labanan. Ngunit sinabi niya na medyo pagod na siya, kaya't direktang naghagis si Gurney Halleck ng isang kutsilyo. Bago pa man siya makapagtanggol, si Gurney Halleck ay sumugod patungo sa kanya. Nagsimulang i-activate ni Paul ang kanyang pananggalang at naghagis ng isang kutsilyo patungo kay Gurney Halleck. Matapos ang ilang mga galaw, naitutok na ni Gurney Halleck ang kanyang kutsilyo kay Paul. Pinapaalalahanan ni Gurney Halleck si Paul tungkol sa kalupitan ng mga Harkonnen. Kailangan mong maghanda para sa mahabang labanang ito sa tahanan. Nang angkan ng Harkonnen, galit na iniulat ni Rabban Harkonnen sa Baron ang pag-alis nila sa Arrakis. Itinuro ng Baron na hindi lamang ito isang regalo. Sa kalawakan,
Ang isang sasakyang pangkalawakan ay parang isang lumilipad na bato. Si Jessica ay nakaupo at nagdarasal, isang grupo ng mga Madreng Bene Gesserit ang papasok. Tinawag ni Jessica si Paul upang gisingin mula sa isang pangitain tungkol sa isang babae. Dinala ka ng Freeman na babae kay Reverend Mother Mohiam, ang dating guro ni Jessica sa Bene Gesserit. At ngayon, si Reverend Mother Mohiam ay ang sugo ng katotohanan ng emperador. Pinagsabihan ka ni Dr. Yu na mag-ingat sa Bene Gesserit, habang sinusuri ang iyong mga vital sign, sa kahilingan ni Jessica. Isinuot niya ang kapa, inakay ka sa silid, at umalis pagkatapos sabihin. Sundin mo ang lahat ng utos ng ina. Sa simpleng pagsabi nito, mabilis na lumuhad si Paul sa harap ng ina. Inabot niya ang isang kahon at hiniling sa iyo na ipasok ang iyong kamay. Biniyayaan ka niya na kung aalisin mo ang kamay mo sa kahon, mamamatay ka sa lason sa leeg mo. Agad-agad, walang tigil ang pagtaas ng sakit sa loob ng kahon. Ngunit matatag pa rin ang tingin ni Paul kay Reverend Mother Mohiam. Naiwan si Jessica sa labas, nag-aalala at walang tigil na nagdarasal para sa kanya. Sa pagpapahirap na ito, nakakita si Paul ng harang ng apoy. Isang kamay sa buhangin, isang kamay na sunog, at isang kamay ng isang taong may hawak na espada. Pagkatapos ng pagsubok, napatunayan ni Mohiam na talagang malakas si Paul. Nang makuha niya ang kapangyarihan ng kanyang amang duke, at namana ang kakayahan ng Bene mula sa kanyang ina. Tinawag ni Mohiam si Jessica at tinanong si Paul tungkol sa mga panaginip. Pagkatapos ng trabaho, nagbigay siya ng hiling para sa kanya. Umaasang mabubuhay siya. Sinamahan ni Jessica si Mohiam, at sinisi siya dahil hindi niya tinuruan si Paul sa tamang paraan ng Bene. Ngunit narinig lahat ni Paul at tinanong niya ang kanyang ina kung siya ba ang pinakamataas. Nadismaya siya dahil ginawa lamang siya para sa politika. Dahil gusto ni Bene na makipag-alyansa sa mga angkan para likhain ang super being. Upang manipulahin ang politika ang malalakas ay magkakaroon ng matibay na isip na lalampas sa lahat ng limitasyon ng espasyo at oras, hinaharap at nakaraan. Upang tulungan ang angkan na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kinabukasan, nag-empake si Paul kasama ang kanyang angkan para maglakbay patungo sa planetang Arrakis, isang bagong abot tanaw. Anong mga unos at bagyo kaya ang naghihintay sa angkan ng Atreides? Lumapag ang barko sa lupain na puno ng sikat ng araw, hangin, at alikabok. Ang seremonya ay medyo formal, lahat ay nakasuot ng sarili nilang baluti, maliban kay Paul at sa kanyang ina na nakasuot ng formal na kasuotan. Para bang hinuhulaan na tanging silang dalawa na lang ng kanyang ina ang matitira sa labanan. Inabisuhan ni Thursday Farhawat si Lito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Dumaan sina Paul at ang kanyang ina sa isang grupo ng mga katutubo. Sumigaw sila ng isang kakaibang parirala. Tinanong ni Paul sa kanyang ina kung ano iyon. Ang ibig sabihin nito ay tinig mula sa labas o tagapagligtas. Ang buong malaking pamilya ng Duke ay sumakay sa barko patungo sa base. Isang malawak na lupain na itinayo upang labanan ang mga bagyo. Ang mga pader at ang mga buhangin ay mukhang hindi naiiba sa isang lumang kuta ng Roma. Sinuri ni Lito ang mga kritikal na bahagi ng kuta na kailangang protektahan. Nang sumikat ang araw, napilitan silang magsara upang makaiwas sa init. Ang pinto ay isa palang napakalaking pader. Pinili ni Jessica ang isang lokal na babae bilang kanyang kasambahay. Binigyan siya ng babae ng isang kristal na kutsilyo na gawa sa ngipin ng isang shy huled. Naglakad si Paul sa hardin at nakita ang lalaking nagdidilig ng halaman. Lubos siyang nagulat na may mga halaman na maaaring itanim sa lupain ng disyerto na ito. Ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong puno, kundi isang bagay na napakabanal sa mga Freeman. Araw-araw kailangan itong diligan ng tubig, katumbas ng dami ng tubig na ginagamit ng isang nasa hustong gulang. Sa loob ng isang taon ngunit ang isang puno ay kumakatawan sa 100 tao. Kaya hindi ito maaaring putulin pa uwi na si Paul, sinuri niya ang impormasyon tungkol sa lupain ng Arrakis at ng mga Freeman sa pamamagitan ng refleksyon ng isang napakaliit na insekto na parang lamok na lumabas sa dingding. Mukhang mapanganib itong nilalang na ito. Nagtago si Paul sa liwanag ng mga refleksyon, ngunit natagpuan pa rin siya nito. Sa isang iglap lang, tinamaan sana siya nito. Nang dumating ang ginang tagapamahala, mabilis siyang nakapagtapon ng suntok at nahuli ang hayop. Ito ay may napakalakas na lason, at ang nagkokontrol nito ay malapit lang. Natagpuan ng mga Atreides ang isang sundalong Harkonnen na nagtatago sa basement para kontrolin ang hayop. Nagsisisi si Thursday Farhawat sa kanyang kapabayaan. Gusto niyang magbitiw, ngunit gusto ni Lito na hanapin niya ang mga especially iya para makabawi.
Ang Bene Gesserit ay nakikipag-usap sa Harkonnen tungkol sa plano nilang lipulin ang angkan ng Atreides. Gusto niyang iligtas ang buhay ni Paul at Jessica. Sa harap ng mga Harkonnen, sumang-ayon sila, ngunit sa likod ay gusto nilang lipulin ang lahat ng Atreides. Dumating si Paul para sa unang pagpupulong ng pamilya sa Arrakis. Iniulat ni Thursday Farhawat ang kasalukuyang sitwasyon kay Leto. Ang sitwasyon dito ay talagang hindi maganda dahil ang lahat ng kagamitan na iniwan ng mga Harkonnen ay halos wala na, isang malawak na lugar para ilagay ang mga lalagyan ng pampalasa. Ang mga Atreides ay may 25th araw para gawin ito, ngunit ito ay medyo mahirap, dahil ang lahat ng kagamitan ay sinira ng mga Harkonnen sa oras na ito. Bumalik si Duncan mula sa barko patungo sa base at iniulat ang kasalukuyang sitwasyon ng lupain ng Arrakis. At ang mga Freeman. Inilarawan ni Duncan ang buhay sa ilalim ng mga kuweba ng mga Freeman. At kung paano siya nakipaglaban sa mga mandirigma ng Freeman. Isang lalaking Freeman ang pumasok na may dalang kristal na kutsilyo. Ang pangalan niya ay Stilgar. Bati ni Duncan sa pamamagitan ng pagdura, isang kaugalian ng mga Freeman. Sinabi ni Stilgar na ang mga Atreides o Harkonnen ay mga dayuhan. Maaari nilang hukayin ang kanilang pampalasa ngunit hindi nila dapat galawin ang mga taong Freeman. Iginiit ni Duke Leto na hindi niya gagalawin at hahabulin ang mga tao. Nang pinamumunuan ng mga Freeman ang lupain na ito, marahil ay natupad na ni Shaddam ang kanyang hangarin. Dahil sa dangal, umalis siya agad sa loob ng silid pahingahan. Binigyan ni Duncan si Paul ng isang sandwalk at isang compass. Ang mga ito ay mga bagay na nakuha niya mula sa mga Freeman. Hinahangaan niya sila dahil sa kanilang katapangan at katapatan. Inayos ni Dr. Kynes ang protective suit, na tinatawag na steel suit para sa lahat, ngunit lubos siyang nagulat dahil ang pagsusuot ni Paul ng kasuotan ay napaka-teknikal kahit hindi pa niya ito nasusuot noon. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakita na namin ang Spice Harvester. Ang Harvester ay napapalibutan ng mga satellite na ginagamit para magbigay babala sa sandworm. Sa sandaling iyon, may isang sandworm na papalapit. Sila ay naaakit sa pare-parehong tunog. Isang ornithopter ang lumipad para kunin ang mga Harvester. Ngunit hindi maabot ng barko ang mga sandworm, kaya nagpasya si Leto na iligtas muna ang mga tao. Pinaikot niya ang eroplano diretso sa sandworm at inutusan silang sumakay sa barko. Habang bumababa sa barko para gabayan ang lahat, nakalanghap si Paul ng maraming spice, gamot at nagsimulang magkaroon ng mga halusinasyon. Nakarinig siya ng kakaibang tunog ng buhangin na papalapit ngunit hindi niya makita si Paul. Dumating si Gurney at ginaising si Paul, pareho silang tumakbo at unti-unting hinihigop ng buhangin. Sa kabutihang palad ay nakasakay sila sa barko, isang buong barko. Ang malaking uod ng buhangin ay tuluyang nahigop sa isang malaking bibig. Nagsimulang makipag-usap si Duke Leto kay Kynes tungkol sa iniwan ng mga Harkonnen. Para sa kanila ngunit ang kapalit ay malamig na pagtanggap, at payo na mag-ingat sa desyertong Arrakis. Pagbalik sa silid, sinimulan ni Dr. Yu ang pag-check kay Paul. Sa ilalim ng pag-aalala ni Jessica, isinalaysay ni Paul ang mga nakita niya noong nalanghap niya ang pabango, siya at ang babaeng Freeman ay nagkaibigan. Ngunit pagkatapos, naghagis ang babae ng kutsilyo sa kanya. Inakala niyang mamamatay siya, ngunit hindi. Ito ay isang paglilipat ng kapangyarihan. Naramdaman din niya na nagdadalang tao ang kanyang ina at nagkaanak ng isang babae. Sa planetang militar ng imperyo, isang hukbo ang binabasbasan upang salakayin ng Atreides. Nag-aalala si Jessica at may gustong ipaalam kay Leto. Ngunit ayaw makinig ng Duke dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Gusto niyang protektahan siya ng babae ang kanilang anak anuman ang mangyari noong gabing iyon. Natamba ang mga gwardya. Tumakbo si Leto palabas ng silid para tingnan ang sitwasyon at nakita niya ang mayordoma. Nakahandusay sa sahig na may patalim sa dibdib. Pagkatapos ay tinamaan din siya ng palaso at bumagsak. Ang biglang umatake ay walang iba kundi si Dr. Yu. Naging matindi ang labanan, walang tigil ang putukan ng baril na lumikha ng isang nagliliyab na pulang lugar sa dilim. Pinangunahan ni Gurney Halleck ang kanyang mga tauhan sa matapang na pakikipaglaban. Dinala ng doktor si Leto sa isang tabi at sinabing kinidnap ng Baron ang asawa nito. Kaya niya ginawa iyon. Pinalitan ng doktor ang isang ngipin ni Leto ng may lason, at sinabing kapag bahagyang kinagat, ang lason ay kakalat sa hangin. Gagamitin niya ang kanyang hininga para patayin ang Baron. Dinakip si Paul at ang kanyang ina ng mga sundalo. Dumating si Duncan nang mahuli na ang dalawa, kaya ninakaw niya ang barko ng kalaban at hinanap sila sa barko ng kalaban.
Sinubukan ni Paul na gamitin ang huling lakas para pilitin ang matangkad. Nabitawan ng takip sa bibig ng kanyang ina, ngunit dahil mahina pa ang kanyang kapangyarihan, patuloy siyang sinasaktan. Ngunit pagkatapos, nagawa ng mag-ina na pabagsakin ang tatlong kalaban. Lumapag ang eroplano, at sabay na tumingin ang mag-ina sa kuta na ngayon ay abo na lamang. Ang Duke, Lito ay hinuberin at nakaupo sa tapat ng Baron. Ipinatawag niya si Dr. Yu at inutusan itong patayin ang traidor. Pagkatapos, bumalik siya para kausapin si Lito. Nagbigay siya ng senadorya sa Baron na lumapit sa kanya at kagatin ang ngipin. Ang dalawa, ina at anak, ay naghalughog sa mga gamit na iniwan ni Dr. Yu at nakita ang singsing ng kanilang ama, na nagpapahiwatig na si Lito ay nasa panganib. Sa kaunting halimuyak na iniwan ni Dr. Yu, si Paul ay nagkaroon ng mga halusinasyon at nakita ang isang babaeng Freeman. Tumingin siya sa buhangin, daan-daang tao sa ilalim ng buhangin ang naglalaban. Ngunit kakaiba, ang nangunguna sa mga taong iyon ay walang iba, kundi si Paul, na namumuno sa banal na digmaan, itinaas ang bandila ng Atreides. Ang hukbo ng mga deboto ay sumasamba sa kabaong ng ulo ng kanyang ama. Dahil sa galit ni Paul sa kanyang ina, nagmukha siyang halimaw. Nagyakap at umiyak ang mag-ina. Pagkatapos, ginamit nila ang sandstorm para makaahon mula sa tent na buhangin. Pagkaahon pa lang nila, dumating si Duncan para iligtas sila. Si Duncan, ang nag-uwi sa mag-ina sa lumang Ecological Research Center. Dapat sana ay nahukay na ang pinagmumulan ng tubig sa ilalim ng buhangin at ang Arrakis ay malamang na naging paraiso na. Ngunit nang matagpuan nila ang spice, wala nang sinuman ang nagnanais na mawala ang disyerto. Dito, para makatipid sa tubig, ginagamit nila ang laway sa pamamagitan ng filter para maging malinis na mapagkukunan ng tubig. Gusto nilang maging saksi si Kynes para sa kanila tungkol sa pagpuksa ng Hakonin sa kanilang lahi. Nagkaroon sila ng tapat na pag-uusap tungkol sa tagapagligtas. Ngunit nagdududa pa rin ang mga Freeman tungkol sa pagkakakilanlan niya. Sa sandaling ito, biglang sumalakay ang isang hukbo sa base. Ngunit umangat ang hukbo sa ilalim ng lupa at pinuksa sila. Ang mga sumalakay habang papalapit sila sa silid ni Paul. Tumakbo si Duncan para harangin sila upang magkaroon sila ng oras na makatakas. Sa wakas ay hindi nakalaban ang dami ng tao, bumagsak si Duncan. Binuksan ni Kynes ang lihim na silid, tumayo si Duncan at pinatumba. Ang mga sundalong pilit na sinisira ang pinto para magkaroon ng oras na makatakas ang tatlo. Sa pagliko, humiwalay si Kynes sa mag-ina para iulat ang pag-atake. At tinuruan pa niya kung paano lumipad palabas ng sandstorm. Sumakay ang mag-ina sa eroplano at lumipad palayo sa mapanganib na lugar. Tungkol naman kay Kynes, lumabas siya ng kuweba para ikabit ang kagamitan na tumatawag sa sandworm. Isang sundalo ng imperyo ang sumaksak sa kanya sa likod. Ngunit ilang sundalo ay hindi nakaligtas sa malaking bibig ng sandworm. Dalawang barko ang humabol sa mag-ina ngunit nang makita nilang sumugod si Paul sa buhangin. Nagpakawala lang sila ng dalawang missile at tumakas. Sinubukan ni Paul na iwasan ang mga missile at lumipad palabas ng buhangin. Ngunit hindi talaga kinaya ng barko ang lakas ng buhangin. Sa sandaling iyon, lumitaw sa isip ni Paul ang lalaking Freeman na nagpayo sa kanyang bumitaw at sumabay sa agos. Ang Baron ay buhay pa pala, siya ay nakababad sa mineral oil bath. Inuutusan niya si Robb Van Harkonnen na ibenta ang reserbang melange at patayin ang lahat ng Freeman. Paul, sinabi ko sa iyo, habang tinatangay ng bagyo, umabot ang sasakyan sa taas na 5,000 metro. Sinimulan mong i-restart ang makina at lumipad palabas ng gitna ng bagyo. Ngunit naputol ang pakpak ng eroplano, na nagpahirap kay Paul na kontrolin ito. Nagsimulang bumagsak ang eroplano, nakalabas ang mag-ina at tumakbo patungo sa mga bato sa disyerto. Dito, pinalitan nila ang kanilang mga steel suit upang makayanan ang matinding klima ng disyerto. Sa kanyang isip, may isang lalaking palaging gumagabay kay Paul sa tamang daan. Sa isang burol ng buhangin, nakita nila ang mga Freeman. Ngunit iyon ay isang malalim na disyerto ng buhangin. Para makatawid doon kailangan nilang maglakad na parang mga Freeman. Ang mga nabasa ni Paul sa libro ang tumulong sa kanila upang mabuhay. Sa sandaling iyon, isang malaking sandworm ang mabilis na lumapit sa dalawang mag-ina, ngunit sa kabutihang palad ay umalis ito. Sa kailaliman ng bangin, nakilala nila ang mga Freeman. At nakita ni Paul ang babaeng madalas niyang nakikita sa kanyang mga panaginip. Ngunit sa halip na tanggapin, kailangang maglaban ang dalawang mag-ina upang matukoy ang kanilang kaligtasan.
Nakita ni Paul ang hinaharap ng kanyang kamatayan. Ngunit hindi ito sakripisyo kundi isang bagong simula para sa tagapagligtas. Ibinigay ng batang babaeng Freeman ang kristal na tibak sa kanya. Bago ang laban kay Change, tila matatalo si Paul. Ngunit paulit-ulit na idinikit ni Paul ang tibak sa leeg ni Change. Ayon sa batas ng Antan, kailangang patayin ni Paul si Change para manalo. Ang mga salita sa kanyang isip ay nagpalakas sa kanya. Sa isang iglap, napatay niya si Change ayon sa batas, kapag pumatay ng isang tao. Ang pumapatay ay kailangang pumalit sa pinatay, kaya't kailangang sumama si Paul sa mga Freeman. Ngunit hindi pumayag si Jessica, gayunpaman, pumayag si Paul at doon naghalo ang mag-ina sa daloy. Ang mga Freeman ay patungo sa bagong abot tanaw, dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood.